Purihin po ang Panginoon, Monday po uli ngayon. Ayan. At sa biyaya ng Diyos, nakapag ulit tayo. Although pa ulit-ulit na ako, nakailan, at yan, beses na ulit na ako. Kaya pasensya na. At maulan pa nga, hindi ko naman talagang dire-diretso po yung ulan. At lalakasan na lang natin yung malakas kong boses. No po, purihin po ang Panginoon. Bago po tayo mag-start, tayo po muna yung manalangin yan. Purihin po ang Panginoon. Salamat po, Ama, sa araw na ito na muli makapagbahagi na yung mga salita ng katotohanan. Tulungan mo, O Diyos, ang iyong abang likod na may saysay ang katotohanan na may katapangan, kalakasan, O Diyos, kababaang loob, Panginoon. At ingatan mo ang bawat isa sa mga nangyayari po sa kabaligiran. Salamat po, Ama, samahan kami lagi na yung Santong Espiritu. Purihin ka sa pangalan ni Jesus. Amen. Yan po. So, diretso na natin kasi nakailang beses na try na ako. At bantayan, ingatan po ang ating mga puso, guard our hearts. Yan po yung title natin. Ang teksto natin po ay sa Kawikaan 4:23. Ingatan mo ay yung puso ng buong sikap sapagkat iyan ay dinadaluyan ng buhay po. Yung sa parable ng, yung sa Lucas 8:5-8 po, ito yung parable of the sower, yung mga seed. Yan, siguro isi-share ko po yan one time. Sa Lucas 8:11, ang binhi ay ang salita ng Diyos. So, ang ating mga puso, ito po yung dinadaluyan ng salita ng Diyos. Kaya pag tayo nakikinig po na, kumbaga, para hindi tayo madaya po ng kasalanan po, yan ng dyablo. So, kailangan, kasi nga ito yung naglilinis, yung salita ng Diyos po yung naglilinis po sa atin, sa ating mga kasalanan. Kaya dapat nga po ay ingatan po natin ang ating mga puso na po. So, yung Word of God, napaka-importante po talaga. Lucas 8:12, yung inalis ng Diablo yung salita ng Diyos sa bawat mga puso na nakinig po at ninako niya upang sila hindi makapagsapalataya. Yan po. At paano natin babantayan po o iingatan po ang ating mga puso? Pinatay ko kasi ventilador. Mas maraming ingay. So, sabi po sa una, labanan po ang mga masasamang pag-iisip. Mateo 15:19. Sapagkat sa puso nang gagaling ang masasamang pag-iisip, mga pagpatay, pangangalunya, pakikiapid, mga pagnanakaw, mga pagsaksi, sa di katotohanan pamumuso. Mateo 12:34, kayong lahat ng mga ulupong, papaano kayo na masasama ay makakapagsalita na mabubuting bagay sapagkat sa kasaganan ng puso ay nagsasalita ang bibig. So ang ating mga puso nga po ay nagsasagawa ng masamang gawain at yun po ay nilalabas po ng ating mga bibig. No po, puri po ang Panginoon. Sa Pilipos 4:8, katapos-tapusan mga kapatid, anong bagay na katotohanan, anong bagay na kagalang-galang, anong bagay na matuwid, anong bagay na malinis, anong bagay na kaibig-ibig, anong bagay na mabuting ulat, buhayin natin, mas mainit. Yan po. Kung may anumang kagalingan at kung may anumang kapurihan, ay isipin nyo ang mga bagay na ito. So, dapat yung mga bagay na kagalang-galang, kapurihan, yun po iisipin po natin. At yan po ay sa puso. No po, puri po ang Panginoon. Pangalawa, ingatan na ating mga puso sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Sa awit 119:11, ang salita mo ay aking iniingatan sa aking puso upang huwag akong magkasala laban sa iyo. Awit 119:105, ang salita mo ay ilawan sa aking mga paa at liwanag sa aking langdas. Sa Proverbs po, inaano ko ng English po kasi iba kasi ay mas sa English ka tsaka nakuha ko na to dati. Yan po. So, Proverbs 3:1-2, my son, do not forget my teaching, but keep my commands in your heart, for they will prolong your life many years and bring you peace and prosperity. Sana po naririnig niyo ako na po, pray po ang Panginoon. Sabi niyan, na wag daw natin kalimutan po yung mga utos po ng Diyos. Yan po, lagay natin sa puso. Kasi nga, ito yung magpapahaba po ng buhay natin. Ito po yung mag-iingat po sa atin.
Magbibigay ng peace, kapayapaan at kasaganaan. At totoo naman po. Yan po rin po ang Panginoon. Pangatlo, ingatan ang ating mga puso laban sa kasalanan. Sa awit 51:10, likhaan mo ako ng isang malinis na puso, O Diyos, at magbago ka ng isip, ka ng isang matuwid na espiritu sa loob ko. Genesis 6:5, at nakita ng Panginoon na mabigat ang kasamaan ng tao sa lupa, at ang buong haka ng mga pag-iisip ng kanyang puso ay pawang masama lamang na parating. 1 Samuel 16:7, but the Lord said to Samuel, do not consider his appearance or his sight, for I have rejected him. The Lord does not look at the things people look at. People look at the outward appearance, but the Lord looks at the heart. So, yun po yung totoo talaga. Na ang mga tao tumitingin po sa mukha. Di ba pagka mukha, maganda, gwapo, kaya tayo nalilinlang. Yan po, marami napapahamak kasi, lalo na sa mga preacher yan, na paggwapo, yan po, na, kumbaga yung anong physical nila, pero ang Diyos kasi nga po, ang Diyos sa puso po talaga tumitingin. Kaya, wag tayong matakot, mag-alilangan, kung ikaw ay pangit ka, or hindi kagandahan po ang itsura mo, 'di ba? Pero napakabusilak naman po ng puso mo. Ay wag ka po matakot kasi nga ang Diyos po ay hindi siya bias. Yan. At kalimitan natin maano yan sa mga artista, 'di ba? Na gusto ng mga tao talaga yung gwapo, maganda, ganyan po. Tapos yung iba naman magsasabi na ay maganda nga yan pero ang pangit naman ang ugali, 'di ba? So nandidismaya sila. Yan po. Kaya yung puso talaga yung nagdadala sa atin po na hindi naman kagandahan ka pero ang puso mo naman napakaganda. Yan po ay maganda ka talaga sa paningin po ng Panginoon. Napopurin po ang Panginoon. Sabi sa Jeremias 17:9-10, ang puso ng tao ay mandaraya higit sa lahat at lubos na masama. Sino ang nakakaalam kung gaano ito kasama? Pero ako, ang Panginoon, alam ko ang puso at isip ng tao. Gagantihan ko ang bawat isa ayon sa pag-ugali at mga gawa niya. So, purihin po ang Panginoon na ang Diyos lang talaga nakakatalas po ng puso natin po. Yan, wala na iba pa. Kahit tayo, di ba, nadadaya tayo yung puso natin. Yung iba na, sana dalawa yung puso ko. Yan, kala nila magiging pantay. Yan po. Kaya di ba yung sa ibang pananampalataya na pag meron ka lang 4 daw, basta yung sustento, pare-pareho, ay para na rin pantay. Pero hindi totoo yun. Wala po yung gano'n na magiging pantay. Kahit na yung sustento mo ay pare-pareho po. Talagang merong isang mag-stand out po. No po, rin po ang Panginoon. Sa Jeremiah 29:13, you will seek me and find me when you seek me with all your heart. So, totoo po yun na ang Diyos, pag hinanap na talaga natin ng buong puso natin, kasi yun yung ginawa ko eh. Purihin po ang Panginoon at ng iba mga kapatid po, talaga matatagpuan natin siya. Pero, kaya, yung nga yung iba hindi matagpuan kasi iba yung hinahanap nila sa Diyos. Yun yung kumbaga, ang Diyos ay blesser, ang Diyos ay nagpapagaling. Totoo talaga yun. Pero kaya gusto makita ng Diyos yung tunay na hangarin natin na siya talaga yung pakay mo. At yung nga Mateo 6:33 po na seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you po. Yan po rin po ang Panginoon. Sabi sa 1 Pedro 3:3-4, ang inyong ganda ay huwag maging panlabas tulad ng pag-ayos ng buhok at pagsusuot ng magagindong alahas at mamahaling gamit. Sa halip, pagyamanin nyo ang kagandang nakatago sa puso, ang kagandang walang kupas na likha ng maamo at mapayapang diwa na lubang mahalaga sa mata ng Diyos. So, yung mga tao na maging panlabas tulad ng kahit maganda yung pang-ayos mo, yan ay marumi na may puso mo, di ba? Baliwala po.
Sabi diyan na sa halip pagyamanin nyo ang kagandang nakatago sa puso, ang kagandang walang kupas, nalika na maamo at mapayapang diwa. Yung espiritu po natin, kasi yung, di ba, may bad spirit, may yung evil spirit, tsaka yung Holy Spirit po, yung espiritu ng Panginoon, yan po, na maganda na meron po tayo nun. Yan, kaysa na may evil spirit, di ba po? Pero yun po ang Panginoon, sabi sa Kawikaan 10:8, magandang payo'y tinatanggap ng pusang may unawa, ngunit kapahamakan ang wakas na mangmang na masalita. So yung minsan, 'di ba, meron kang pinapayuhan. At parang kagaya ngayon, tayo po yung nag-share ng salita ng Diyos. Ako minsan nag-iisip na ako, Lord, ano pa bang gagawin ko? Ano pa bang i-share ko? Yan, na paano maunawaan ng tao ang kahalaga ng salvation. Yan po. So, kasi marami nang napahamak. Totoo po yun. Yan. At wag na kayo sumunod. Okay, para gusto yung malaman, ang salita ng Diyos po ang magpapatunay. Yan po rin po ang Panginoon. At, nung ano lang, sabi ko, di ba may post ako na kailangan talaga mahingi natin sa Panginoon yung pag-ibig or magkaroon tayo ng pag-ibig kagaya po ng Diyos, sa Diyos, ng puso ng Diyos. Kasi nga, minsan ako talaga, parang meron kang yung umay, yan po na, hindi mo na alam yung gagawin mo sa tao. Hindi mo na alam na, uy, mapapahama ka na, impyerno ka na. Pero ayaw pa makinig. Yan po. Yung ngunit kapahamakan ang wakas ng mangmang na masalita. Maraming daldal. Pero hindi nila alam na impyerno na yung pupuntahan nila. Yan, puro katwiran. Maganda yung sinabi niyang mala Pastor Waldy. Ang tawag doon, ang dahilan or katwiran ay kublihan ng mga taong bigo. Na kunyari ikaw, inaaya ka, marami kang dahilan. Ang masama, mamatay ka. Wala kang kaligtasan. May dahilan ka, pero nabigo ka. Yan po. Pero yun po ang Panginoon, sabi sa awit 7:9, o wakasan ang kasamaan ng masama, ngunit itatag mo ang matuwid sapagkat sinubok ng matuwid ang Diyos ang mga pag-iisip at mga puso. So, tayo nga po ay sinusubok ng Diyos sa ating mga puso. Kunyari, ako na lang, yan po. 'Di ba? Pagka yung, sabi ko nga, pag ako, humingi ako ng tulong, totoo po yun. So, pag may hindi nagbigay sa akin, yan po, hiningan ko ng tulong, hindi ako nag-aalala. Yan. Kasi ako ay sinusubok din ng Diyos. So, nag-aalala ko doon sa hindi nagbigay. Yan siya. At hindi ko rin naman alam, baka, kumbaga yung kalagayan niya ay talagang, talagang hindi kagandang-ganda. Yan po. 'Di ba? So, ang Diyos nga kasi ang nakakaalam po ng mga pag-iisip po natin. Na ikaw ay greedy ka lang or wala ka talaga ibibigay. Kasi yung pag may humihingi sa akin, yun yung lagi kong iniisip po. Na ka sa Panginoon, alam ng Diyos, bilang ng Diyos yung buhok natin, yung iniisip natin, God is omniscient ka. Yan po rin po ang Panginoon na doon tayo natatalos po, nalalaman ng Panginoon sa ating mga isip at saka sa ating mga puso. Alam na alam niya. Yung pag-heart mo pa lang, alam niya na kung napilitan ka lang para wala lang. Pag-like mo pa lang, alam niya kung nilike mo kasi nainis ka na. Yan. Or for showing. Gana, yung para lang pakitang tao po. Yan. 'Di ba? So, alam ng Diyos bawat Kaya ako kahit sa heart, yan, mas madalas ako magbigay ng heart kasi yun yung nasa puso ko. Pag nilay ko yan, depende kasi sa nilalay ko. Yan po. Pero bira akong gumamit nun. Purihin po ang Panginoon. Pangako ng Diyos. Sa Mateo 5:8, mapalad ang mga may malinis na puso sapagkat makikita nila ang Diyos. Kaya kailangan talaga malinis po yung puso natin. Pupurihin po ang Panginoon.
Saglit lang po. Ito po ay isingit ko to. Na, kasi syempre maraming, siguro iba nag-iisip. Sister, di ba, regalo yung kaligtasan, di ba? Yan po. Yung kaligtasan talaga regalo. Okay? At, ang tanong, bakit parang pinapahirapan pa tayo pumasok ng Panginoon sa langit po? Di ba? Kaligtasan yan eh. Yan po. Di ba kasi yung regalo, minsan pag may nagregalo sa'yo, pag ayaw mo, isasantabi mo lang. O kaya, tatanggapin mo, pero ipapamigay mo. O kaya, pwedeng ayaw mo tanggapin, yan, di ba? Depende sa regalo, yan po. So, ayun yung nangyayari. Pag regalo, either pahalaga mo yan, o kaya, ibigay mo yun sa iba, kasi meron ka na yan, para magamit naman ng iba. Depende po sa reason natin, ano po? Pray po ang Panginoon. Sabi sa unang Korinto 1:18-21, binasa na natin pa ulit-ulit yan. Sapagkat ang salita ng krus ay kamangmangan sa kanila na nangapahamak. Ngunit ito'y kapangyarihan ng Diyos sa atin na nangaliligtas. Sapagkat nasusulat, iwawalat ko ang karunungan na marunong, isasawala ko ang kabaitan na mababait. Saan naroon ng marunong? Saan naroon ng eskriba? Saan naroon ang mapagmatuwid? Sa sanlibutang ito, hindi baga ginawa ng Diyos na kamangmangan ang karunungan ng sanlibutan? Sapagkat yamang sa karunungan ng Diyos ay hindi nakilala ng sanlibutan ang Diyos, sa pamamagitan ng kanyang karunungan ay kinalugdan ng Diyos na iligtas ang mga nagsisipanampalataya sa pamamagitan ng kamangmangan ng pangangaral. Idediretso ko po sa 1 Korinto 1:23-25. Datapot aming pinapangaral, ang aming pinapangaral ay ang Kristo na napako sa krus, na sa mga Hudyo ay katitusuran, sa mga Hintil ay kamangmangan. Ngunit sa kanila na mga tinawag, maging ang mga Hudyo at Grego, si Kristo ang kapangyarihan ng Diyos at ang karunungan ng Diyos. Sapagkat ang kamangmangan ng Diyos ay lalong marunong kaysa mga tao at ang kahinaan ng Diyos ay lalong malakas kaysa mga tao. Diretso ko po ang isang verse na to. Ang 1 Korinto 1:27-29, kundi pinili ng Diyos ang mga bagay na kamangmangan ng sanlibutan upang hiyain niya ang mga marurunong, at pinili ng Diyos ang mga bagay na mahihina ng sanlibutan upang hiyain niya ang mga bagay na malalakas. At ang mga bagay na mababa ng sanlibutan, ang mga bagay na hinamak, ang pinili ng Diyos, oo, at ang mga bagay na walang halaga upang mawalang halaga ang mga bagay na mahalaga. So, ano ba yung bagay na mahalaga po? Kayamanan, pera, status, fame, education. Yan. Okay, yung nasa taas, iniisip ng tao, kamangmangan yung pangangaral. Pero yun yung pinili ng Diyos. Yung mga nagsisampalataya, yun yung pinili ng Diyos na iligtas. Yan po. Pray po ang Panginoon. Upang sa 29, upang walang laman na magmapuri sa harapan ng Diyos. So, di ba, yung nga sabi natin pag regalo, pag need mo, i-appreciate mo. Ingatan mo, mamahalin mo, pag ayaw mo, pwedeng ibigay mo sa iba. Yan po. At saka yung, pwede ka pa naman bumili, di ba? Yung iba, din malang, yun po. At saka yung masama nga, alam ng Diyos na gagawin ng tao yun. Na idededmay mo yung kamangmangan na pangangaral. Yan po, isipin mo, kamangmangan. Dededmay mo yung regalo, hindi mo pahalagahan. Alam ng Diyos. Yan po, rin po ang Panginoon. Kasi nga, di ba na God is omniscient. Yan, alam niya yung past, present, future. So, God is omnipotent. So, He has the supreme power and can do all things po. At yung
ah, yung mga hindi nagbibigay halaga po sa regalo. Yan, hindi pinapahalagan, ay umalis po sa comfort zone, aasa sa pera nila, lakas dunong status. In short, magmamayabang po sa Diyos or magiging complacent. Yan, di ba? So kaya, yung pwede ka mag-isip, regalo yan eh, bakit ang hirap pang pumasok ng langit? Kasi nga alam na ng Diyos. Yan po na tayo nga hindi natin pahalagan po yung regalo. Yan, hindi natin ingatan, di ba? At saka ayaw natin umalis po sa comfort zone. Yan po. At saka yung asa tayo sa pera natin, magiging mayabang tayo. May pera ako, ganyan. Pero hindi mo alam yung kamangmanga na pangangaral, ang Diyos, yung sino nagsisampalataya, yun ang ililigtas niya. Yan po. So, alam na ng Diyos yung mangyayari na, oo, sasabihin mo, tumanggap ako ng kaligtasan, ganyan. Pero deadma ka lang. Kasi nga, yung puso nga natin po madaya. Pwede mo sabihin na mahal ko ang Diyos. Pero, hindi ka naman sunod sa utos ng Diyos. Hindi ka nga nag-church eh. Diba? Mahal mo ang Diyos, pero ayaw mo ipagamit ang talent mo sa Kanya. Mga tinatangkilik po natin, yan, kayamanan natin, dunong natin, lakas natin, alam na ng Diyos, yun po lahat. Kaya tayo po ay huwag magtaka kung mahirap ang pagpasok ng langit. Kasi nga po, ang Diyos po ay matuwid. Ang pahalaga niya, yung mga tao na sumampalataya, nagbigay halaga sa kaligtasang aming natanggap po. 'Di ba? Purihin po ang Panginoon. So, yung iba, tumingi ka sa paligid. Meron bang nagkikare na si Kristo na pako sa krus, nagbuwis ng buhay ng dugo para sa atin? Oo, nagkikare, pero hanggang salita lang. 'Di ba? Sabi nga ng Panginoon na inaano nila ako sa salita lang. Yan po. Hindi sila hanggang doon lang. Totoo naman yun eh, mahal ko ang Diyos. Pero marami tayong kondisyones. Yan po, 'di ba? Ayaw mo ng ganto. Lord, susunod ako pero hindi ko pa kayang tanggalin yung bisyo ko. Susunod ako pero ayaw ko magbigay. Mga ganyan, 'di ba? Ayaw natin mawalan, ayaw natin mapagod, ayaw nating kumbaga wala yung puro salita lang po. Yan. Sabi sa Mateo 11:25-26 lang, panahon yaon ay sumagot si Jesus at sinabi, ako'y nagpapasalamat sa iyo, Ama, o Ama, ang Panginoon ng langit at lupa, na iyong inilihim ang mga bagay na ito sa mga pantas at matatalino at binayag mo sa mga sanggol. Yung ito na natin nung last time po, 'di ba? So, yung nga po na yung mga sanggol, madali pa sila kasing turuan. Yung mga bata, yan. Sumusunod pa. At pag umidad na, may alam na, medyo yumayabang na. 'Di ba yung mga anak natin, pag baby, nakakasama pa natin sa mga lakaran. Pag umidad na sila, may barkada na. Yan. Kaya kailangan dadali mo sa church. Para kahit may edad na, kami kasi nung sa magulong ko, sa totoo lang hindi kami matanda na kami, nagpapaalam pa kami pag alis kami or uwi kami ng late, ganyan po. Talaga may paalam. Ngayon wala na, basta ka na lang alis ng bahay, nasaan kaya si ganun, ganyan. Walang paalam. Although talagang nalulungkot ako na hindi ako nagpalaki dito sa mga anak ko po. Yun na i-regret ko, kasalanan ko. At ngayon sabi ko sa Panginoon, sana po, Lord, talagang matagpuan mo ko ng buhay sa rapture. Gusto kong spend yung habang ako'y may lakas sa kanila. Yan po yung mga prayers ko sa Panginoon. Kasi nga, una, syempre ako naman late naman ako naakay sa pananampalataya. 2015, so ilang taon na ba ako nun? Yun po. Pero nagpapasalamat ako sa Panginoon kasi nga, dating ang salita ng Diyos sa tamang time. Yan po. So, yung mga bata nga, pagka yung tumatanda na, meron na kasing lakas ng loob kasi may pera na, depende sa pera, sa lakas, sa edukasyon, kilala ko, status mo, yung fame mo, 'di ba?
So kaya po yung yung reason, meron pala isang verse, oo nga Ama, sapagkat kayo nang nakalulugod sa iyong paningin. Yan po. So ang Diyos hindi nalulugod sa mayabang, sa mga walang pake sa ginawa ng kanyang anak na sa krus ng Kalbaryo. Hindi lang yun eh. Di ba yung naghihirap siya, nagpagaling siya, nagpakain siya, yung sa ketongin, di ba, yung 10, isa lang bumalik. Na tayo ay pagka yung tinulungan ng Diyos, hindi ka man lang magpasalamat o kaya yung, kumbaga, bumalik ka sa Panginoon. Lord, ano ba yung pwede ko talaga magawa para sa'yo? Di ba? Ang Diyos po meron ng lahat. Pero ang gawain ng Diyos, kailangan ng tulong. Purihin po ang Panginoon. So, yan po yung reason para sa aking unawa po. Yan po rin po ang Panginoon, tunutulungan tayo sa biyaya ng Diyos ng Holy Spirit na bakit ginawang mahirap? Hindi mahirap eh, sa totoo lang, patas lang. Yan po, matuwid po ang Diyos. Ang sa Ephesians 5:27 nga, di ba, no blemish, no wrinkles, yan po, na papasok ka sa langit, dapat ikaw po ay banal, matuwid, walang kapintasan, yan po, tapat, naaalipin po. Yan. Kasi nga, alam na talaga ng Diyos ang gagawin ng tao eh. Yun po. Kaya, yung regalo kasi ng kaligtasan, parang, ano ba yan, kaligtasan lang, parang ganun lang nila. Yan na, oo, tinanggap ko na yan eh. Pero kailangan mo kasi ingatan, kailangan mo pahalagan, kasi buhay ng kanyang anak. Yan po, diba? Purihin po ang Panginoon. So, salamat po, inabot na tayo ng ilang minuto. Sana tapusin nyo po. Ang puso po natin, lagi natin ingatan. Kasi, diyan sa puso, dumadaloy lahat ng masasama at pumunta sa isip natin para pumatay, mga lunya, magnakaw, magchismis. Yan po, 'di ba? Kaya yung siguro one day ko yung mga hasik po, yung parable ng mga hasik po. Yan, talinhaga, yan po ng mga hasik kasi napakaganda nun. Yan. So, ingatan natin ang ating mga puso po na wag marumihan. Makakita ka lang, tama yung dalawa na yun, ganyan. Ako nga, sa biyaya ng Diyos, hindi po ako perfecto. Yan po rin po ang Panginoon na araw-araw talaga nagbabasa ako ng Bible. Siguro may liliban lang, pero hindi rin kasi manunod din ako ng na Word of God po yan, ng mensahe. So, tayo po mga kaibigan na, 'di ba yung, Japan, Peru, earthquake, kailan lang, parang last week lang po. Ang ulan walang tigil po. Yan. At ako talaga, sabi ko yung big one. Ang iniisip ko talaga, Lord, paano ba ako, ang hina-hina ko pa. Pero alam mo, tiwala ko na lang sa Panginoon na hindi niya ako, kasi nga, ang dalangin ko ay maabutan ako buhay sa rapture. Pero ang Diyos pa rin ang, parang misa masakit talaga yung, let your will be done. Yan po. Pero kasi wala ka rin magagawa, kung yun yung plano ng Diyos. Yan. Na parang, Lord, ayoko pang mamatay. Pero yung nga po yung kahilingan ko sa Panginoon, na alam ko, mangyayarihin niya. Kasi ito yung paggaling ko, totoo lang, ang hirap. Yan, pwede ko alam nga kung, hindi ko nakikita kung ako'y gagaling or what, pero basta bahala ng Diyos na po. Ang gusto ko lang lagi magpagamit sa Kanya, siya ay maluwalhati po, at siyempre makarating po ng langit. Kasi nga, punong-puno na po yung impyerno. Yan po. Ang langit, ilan pa lang, sino nandun? Yung mga sumampalataya, yung mga inalagaan po yung kanilang kaligtasan, iningatan. Diba po rin? At nakatanggap ng kaligtasan sa tunay na paglilingkod. Yan. Ayokong i-mention isa-isa ang mga nasa maling pananampalataya kasi maraming lalo magagalit po sa akin. Yan po. Pero, wag mawawala ang tithing. Wag mawawala ang pagsamba. Yan. Thanksgiving. Abay, isang taon lang ginagawa ako, wala pang ako pang Thanksgiving. Kasi pa sa malamatan mo, isang taong kang buhay, walang sakit, mas maganda, 'di ba? Hindi ka pinabayaan ng Diyos. Ang pamilya mo, yan, lalo na ako na talagang ako everyday, hindi na nawawala, isa-isa. Ngayon, hindi na kasi late na ako talagang basta may mga ginawa pa po. Yan. Pero hindi ko talaga inaalis sila sa pananalangin ko. Yan. Kasi, syempre, ang gusto ko makatanggap sila ng kaligtasan. Yan po. Purihin po ang Panginoon, ingatan lagi po ang puso. Yan po. Purihin po at tayo po muli manalangin. Glory to God.
Salamat po dakilang Diyos sa araw na ito ng pagtatagumpay. O Diyos, patuloy mo kaming ingatan sa araw-araw. Pagalingin mo ang mga may sakit. O Diyos, at patuloy ka maglaan ng aming mga pangangailangan. Tulungan mo ang aming mga kaibigan na sila makapanampalataya, ingatan ang kaligtasan kanilang matatanggap. O Diyos, lumakad sa kapanalan sa iyong katwiran. Ano man ang mangyayari sa kanila, Panginoon, sila'y makakasama sa iyong kaharian. Salamat po, Ama. Purihin ka sa pangalan ni Jesus. Amen. Salamat po at kita-kits po ulit tayo bukas. God bless us all. To God be the glory.